Hindi mo naman sinabi sa akin, Mang Tonyo, na may lahi pala yung AFAM. Pasensya ka na, madam. Alam mo naman kasi, ilang taon na rin akong nabiyudo. At isa pa napakaganda nyo rin ho kasi. Sus, binola mo pa ako. Gusto mo ba ikaw na lang yung boyfriend ko? Naku naman, iha, napakatanda ko na. Ayos lang, ayoko na kasi sa mga bata Ano, game ka ba? Huwag ka nang mahiya kung kailan nakita mo na lahat sa akin Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Kay, at sa mga listeners sa channel na ito. Nais ko lamang pong ibahagi ang istorya ng aking buhay. Alam niyo bang ilang weeks ko rin tong sinimulang isulat? Dahil hindi ako makapag-decide kaagad. Pero nais ko rin kasing makabasa ng mga komento, positive man o negative, ay ayos lang. Ako nga po pala si Elena. 39 years old na po sa kasalukuyan. Matagal na akong wala sa kalendaryo, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nagkakaanak. Naging busy kasi ako sa buhay, hanggang sa na-realize ko na tumatanda na pala ako. Pero wala naman nang magkamaling manligaw sa akin noon, maliban na lamang si isang lalaking nagtangka sa akin. At ngayon nga ay ka-live-in ko na. Siya si Miguel, 27 years old. Yes, tama po ang iniisip nyo. Matanda ako sa kanya ng 11 taon. Empleyado siya sa resort na pagmamay-ari ko. Nagkakilala kami doon at doon na nga kami nagkamabutihan. Akala ko talaga siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Binigay ko ang lahat ng luho niya, lahat ng mga hiling niya. Pero nagkamali yata ako dahil akala niya siguro hindi ko siya kayang mawala sa akin. Hanggang sa nalaman ko nga na niloloko niya lamang ako. Pero dahil sa ginawa niyang yun, ay nagkamabutihan naman kami ng matandang driver namin na si Mang Tonyo. At hindi ko naman talaga akalaing, Miss Kay, na may ibubuga pala ang matandang yun. Dahil nagulat talaga ako nang may mangyari sa amin. Hindi naman kasi sa nagyayabang. Nanggaling po kasi ako sa isang may kayang pamilya. At ako na rin ang namamahala ng negosyo namin na iniwan ng aking mga magulang sa akin. Well, sapat na siguro ang aking yaman para sa future ng anak ko. Pero yun nga, anak na lamang ang kulang. Noon ay masasabi kong kumpleto na ang aking buhay. Pero habang tumatagal at dumadagdag na ang aking edad, ay bigla akong na-pressure. Tumatanda na pala ako at kailangan ko na ring bumuo ng isang pamilya. Mabuti na nga lang at nakilala ko pa si Miguel bago ako mag-40. Kung susumahin ang aking buhay, maituturing akong mapalad. Lumaki ako sa isang pamilyang may kaya. Nakapagtapos sa magandang paaralan at sa sarili kong pagsisikap, lalo kong napalago ang aming negosyo. Hanggang sa naging asawa ko nga o ka-live-in si Miguel. Hindi pa kasi kami nagpapakasal dahil ayoko pang magmadali. Isang lalaking masasabi kong gwapo, maganda ang pangangatawan at bata pa. Sa simula, akala ko siya na talaga ang kasagutan sa matagal ko nang pinapangarap na pag-ibig. Alam ko naman na may edad na ako at siya'y bata pa. Ngunit pinaniwala niya ako na wala iyon sa edad basta't mahal namin ang isa't isa. Lagi niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal. Kahit naman kasi magka-40 na ako, Miss Kay, ay sexy pa rin naman ako. Mabuti at makinis. Yun nga lamang, hindi na rin maitatago na nagkakaedad na ako. Sa loob ng aming ilang taong pagsasama as live-in partner, madalas may mangyari sa amin. Sobrang active kasi ni Miguel pagdating doon. Kung kaya't as her wife, kailangan palagi ko siyang pagbigyan para hindi niya ako iwanan, para hindi siya maghanap ng iba. Napuno rin siya ng mga material na bagay. Kahit ano pang iluho
Ang hilingin niya sa akin ay binibigay ko palagi. Wala akong pinagkait. Hindi ako naging kuripot sa kanya. Sa katunayan, bala ko pa nga siyang bilhan ng pinapangarap niyang motor na Bristol Zontes na nagkakahalaga lang naman ng 300,000 piso na ngayon ay pinag-iipunan ko sana. Akala ko, sapat na ang lahat ng iyon para manatili siyang tapat at kontento sa aming buhay mag-asawa. Subalit nagkamali ako. Nagsimula ang lahat sa maliit na pagbabago ni Mikel. Madalas siyang umuuwi ng gabi at minsan ay lasing pa. Ang dating napaka-sweet niyang ugali ay nawala na. Well, masisisi niyo ba ako kung maghinala ako sa kanya? Ramdam na ramdam ko ang pagiging cold niya sa akin at hindi ko alam kung ano nga ba ang nagawa ko sa kanya. Dahil lang ba yun sa pinapangarap niyang motor? Hindi ko naman kasi basta-basta makukuha yun. Lalo pat malaki-laking halaga ang presyo ng gusto niya. Pinangako ko naman na sa birthday niya ay mabibili na namin ang motor niya. Ayoko naman kasi na basta-basta nalang gumastos. Pag-iipunan ko pa rin naman yun dahil ayoko nalang kumuha ng pera sa negosyo ko. Hindi ko alam kung saan nga ba ako nagkulang, Miss Kay. Subalit mas pinili ko munang ipagsawalang bahala ang nangyayari sa kanya. Kasi umaasa ako na baka pagod lang siya sa trabaho o kaya ay may pinagdadaanan. Working pa rin kasi siya sa resort ko. Minsan, may mga kaibigan siyang bumibisita sa bahay at madalas silang mag-inuman. Nagkakatuwaan pa at rinig na rinig ko ang mga halakhakan nila. Sa katunayan nga, nahuhuli ko pa silang nagbubulungan tungkol sa mga babaeng nakakausap nila, pati na rin sa mga pinag-uusapan nilang artista ng Viva Max. Tuwang-tuwa naman ang aking asawa sa topic nila. Hindi ko maikakaila na nakakaramdam ako ng insecurity sa katawan. Sexy pa rin naman ako, ngunit dahil sa edad ko nga ay hindi ko yon na-appreciate. Pinili kong isipin na baka kalokohan lang ng mga lalaki yun, simpleng biro kumbaga. Hanggang sa unti-unti akong nagkaroon ng kumpirmasyon na higit pa pala sa biro ang lahat. Mayroon akong driver, si Mang Tonyo, 55 years old na, matagal nang naninilbihan sa amin. Siya ang driver ng aking ama noon at nang mamatay ito, sa akin na siya nagserbisyo. Biyudo na si Mang Tonyo at may mga anak na rin na may sari-sariling pamilya. Tahimik lang siya, masipag at mapagkakatiwalaan. Hindi naman kasi tatagal si Mang Tonyo kung hindi siya mapagkakatiwalaan, di ba? Madalas ko siyang makasama at wala naman akong nakikitang kakaiba sa kanya. Maliban na lang sa minsan niyang pagnakaw ng mga tingin sa akin. Masasabi kong may itsura naman ang matandang driver na yun. Maganda din naman ang katawan. Hindi siya yung tipo ng matandang malaki ang tiyan. Papasa nga siyang bodyguard ko. Moreno at mapagbiro ito palagi. Pero minsan, habang nagmamaneho siya, napansin ko na hindi siya ganoon kadaldal. Parang may gusto siyang sabihin sa akin, pero hindi ko naman to pinansin sa simula. Ngunit nang magpatuloy ang pagiging tahimik niya, doon na ako nagtanong. May problema ho ba, Mang Tonyo? Para kasing ang lalim ng iniisip niyo nitong mga nakaraang araw. Tanong ko isang hapon habang papauwi kami mula sa binisita kong resort. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Wala ho ito, ma'am. May iniisip lang. Tsaka siya umiwas ng tingin. Alam kong may kakaiba. Kilala ko ng matanda. Sa dinami-dami ng taon na magkasama kami, tila naging isang magulang at kaibigan ko na rin siya. Mang Tonyo, alam kong may bumabagabag sa inyo. Kung ano man yan, huwag na kayong mahiya at mag-atubiling sabihin sa akin. Narito lang ako para pakinggan kayo. Nag-iba ang timpla ng kanyang mukha. Tila nag-aalangan na sabihin sa akin. Ngunit bigla itong sumeryoso at pinarada ang kotse sa gilid ng kalsada upang makapag-usap kami ng maayos.
Eh, Ma'am Elena, alam mo naman na importante ka na sa akin. May gusto sana akong sabihin sa inyo pero hindi ko lang talaga alam kung paano ko uumpisahan dahil baka magalit kayo o baka naman hindi niyo ako paniwalaan. Doon na nag-iba ang pakiramdam ko. Bumilis ang tibok ng puso ko ng masandaling yun. Bigla akong may naisip kung kaya't agad akong nagsalita. Ano po yun? Tungkol ho ba kay Miguel, Mang Tonyo? Napayuko siya at tila nag-aalangan pang magsalita. Opo, ma'am. Sobra talaga akong kinabahan. Alam ko nang may mali sa sitwasyon namin ng aking asawa. Subalit, nagbulag-bulagan lamang ako dahil ayokong makipag-away sa kanya. Ayoko rin kasing hiwalayan ako at baka mag-back to zero na naman ako sa love life ko. Alam niyo naman siguro kung gaano kahirap ang magsimulang muli. Ano ho ba yun, Mang Tonyo? Sabihin mo na. Handa naman ako makinig. Huminga ulit siya ng malalim at doon na sinabi ang katotohanan tungkol sa asawa kong si Miguel. Ma'am Elena, ang totoo kasi niyan, may iba hong babae si Sir Miguel. Parang gumuho ang mundo ko. Alam ko naman, ramdam ko na pero yung marinig ko mula sa ibang tao, lalo na mula sa isang taong pinagkakatiwalaan ko, ay ibang klase palang sakit. Sino ho, Mang Tonyo? Sino ang babae ni Miguel? Hindi ko ho siya kilala, ma'am Pero base sa naririnig ko, tuwing magkausap sila sa telepono, tauhan niyo lang din sa resort. Madalas po niya itong kasama kapag lumalabas kami ng bayan. Minsan, ako pa nga ho yung naghahatid sa babae pa uwi. Nagpapahatid po siya sa akin at minsan pa nga lasing na lasing silang dalawa. Nasabi pa nga niya sa akin na ginagamit lang niya kayo dahil kayo ang sumusuporta sa kanya. Alam kong lasing lang siya kaya niya nasabi yun. Sinabi rin niya na kung hindi lang kayo mayaman, hindi niya kayo papatulan. Hirap akong paniwalaan yun. Ngunit sa kanya talaga nanggaling yun, mismong sa bibig niya. Pasensya na iha kung ngayon ko lang sinabi pero hindi ko na rin kasi matiis na panoorin kang niloloko ka lang niya. Matagal na kitang kilala at mahalaga ka na sa akin katulad ng mamagulang mo. Hindi ko talaga masikmura yung nakikita kong ginagawa niya sa inyo, lalo pat saksi ako kung gaano siya kamahal at iniingatan. Habang sinasabi niya yon, ay napaiyak na ako. Walang pakialam o wala akong pakialam kung nasa loob kami ng sasakyan at naririnig niya ako. Ang sakit lang kasi. Sobrang durog na durog ang aking puso at ang bigat ng aking pakiramdam. Ang lahat ng pagmamahal at pag-aaruga ko ay tila ba na baliwala. Ang lalaking aking pinakamamahal ay ginagamit lang pala ako. Sana hindi ako nagpabulag sa kanya. Sana talaga hindi ko tinolerate ang mga red flags niyang pinapakita sa akin noon pa man. Bata ka pa naman, Elena. Huwag kang masyadong magmadali. Darating din ang lalaking para sa'yo. Ayoko man tong sabihin sa'yo pero baka hindi siya talaga ang para sa'yo dahil ilang taon ang agwat nyo. Makakahanap ka rin siguro ng lalaki na kaedad mo lang. Sa mga sumunod na araw, Miss Kay, sobra talagang lungkot ng aking buhay. Pakiramdam ko, niloko ko ng buong mundo. Si Miguel naman ay patuloy lang sa kanyang mga kalokohan. At ako naman ay patuloy na nagpanggap na walang alam. Ngunit ang sakit ay unti-unting napalitan ng galit. Lalo na kapag nakikita kong marami siyang request sa akin. Nang mga panahong yon, si Mang Tonyo ang palagi kong nakakasama. Sa kanya ko nilalabas ang lahat ng aking sama ng loob, ang galit at sakit na aking nararamdaman. Araw-araw, kapag hinahatid niya ako pauwi, ay nag-uusap kami. Pinapatawa niya ako at minsan ay sobrang naa-appreciate ko na talaga ang ginagawa sa akin ng matandang yun. Kitang-kita ko kasi kung paano niya ako pinapakinggan. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa akin habang nakikinig na para bang nakikisimpat siya. Isang gabi, habang tumatambay kami sa garden ng aking bahay,
Nasa harap namin ang mga pagkain at alak na hinanda ko. Pasasalamat dahil sa pagiging tapat at palaging tagapakinig ko. Matapos naming ubusin ang isang malaking bote ng alak, ay naging tahimik kami. Nakatingin lamang ako sa mga bituin na nasa kalangitan habang malalim ang isip. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin akong magbabago si Miguel. Ngunit may parte sa akin na siguro'y tama nga ang matanda na hindi talaga kami para sa isa't isa. Huwag kang mag-alala, malalampasan mo rin to. Rinig kong sabi ng matanda. Ngumiti ako ng mapait kay Mang Tonyo. Sana nga ho, Mang Tonyo. Ang sakit lang na ang akala mong kasangga mo sa buhay ay siya pang magiging dahilan ng iyong pagdurusa. Hindi ko talaga lubos maisip na sa ilang taon naming pagsasama ni Miguel, lahat ng kanyang luho ay binigay ko, ay kaya pala niya akong lokohin ng ganito. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ko. Isang simpleng paghawak lamang yun, ngunit punong-puno ng pangunawa. Nakaramdam ako noon ng kakaibang kuryente. Ang haplos niya ay sobrang init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Para akong biglang nag-init ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung bakit ko nga ba nararamdaman yun, pero siguro lasing lang ako. Ma'am Elena, hindi po kayo nag-iisa, sabi niya, dahil palagi po akong narito para sa inyo. Sa sandaling yun, tinitigan ko si Mang Tonyo ng ilang minuto. Ang kanyang mga mata ay seryosong seryoso, punong-puno ng pag-aalala at pagmamalasakit para sa akin. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagmamaneho ay mahigpit na nakahawak sa akin. Ramdam na ramdam ko ang init ng haplos niya sa mga oras na yun at talagang nakaramdam ako ng kakaiba hanggang sa niyakap niya ako ng mahigpit. May edad na siya, oo, ngunit mas ramdam ko ang pagmamahal at respeto mula sa kanya kaysa sa kahit kanino. Narealize ko noon na kahit papaano ay may isa akong karamay pagdating sa problema at kalungkutan ko. Unti-unti ay nahulog ako sa kanya. Nagsimula ang lahat ng dahan-dahan. Ang mga pag-uusap namin ay naging mas personal. Doon ko nga nalaman na isa na pala siyang byudo at mag-isa na lang sa bahay nila. Nagkaroon na kasi ng sari-sariling pamilya ang mga anak niya. Nalaman ko na halos magkapareha pala kami ng karanasan sa pag-ibig. Pareho kaming nasaktan at nabigo. Sa bawat kwento niya, mas lalo akong nakaka-relate. Malayong malayo ang ugali niya sa manloloko kong asawang si Miguel. Isang gabi, habang naghahanda ako para matulog, nakita ko si Mang Tonyo na naglalakad sa maliit kong garden. Lumabas naman ako at lumapit sa kanya. Mang Tonyo, bakit hindi pa kayo natutulog? Tanong ko. Mayroon kasi siyang quarter na pinagawa ko noon. Minsan kasi ay maaga kaming umaalis ng bahay kapag may mga importante akong lakad. Hindi pa ako makatulog, Ma'am Elena eh. Iniisip ko ho kasi kayo. Sagot niya. Bigla talaga akong kinilig. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganong klaseng emosyon, kaya napakagat ako ng labi. Salamat, Mang Tonyo. Ang bait mo talaga sa akin. Wala yun, Ma'am. Deserve mo talagang irespeto at pasahin palagi. Gagawin ko talagang lahat para mapasaya kayo. Sa sandaling yun, Miss Kay, nagkaroon ako ng ideya. Isang idea na tila nakakabaliw, ngunit sa tingin ko ay makakapagbigay ng ginhawa sa akin. Iyon ay ang magpatikim sa kanya. Mang Tonyo, sabi ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Gusto ko nang makipaghiwalay kay Miguel eh, pero bago ko yun gawin, gusto ko muna sanang gumanti. Nagulat siya sa sinabi ko. Paano naman yun, Ma'am? Gusto mo ba akong maging kasintahan, Mang Tonyo? Total, biyudo naman na kayo, kaya't wala nang magagalit sa inyo. Gusto ko po ulit sanang maranasan na maging buo ulit, na may taong mag-aalaga sa akin, magmamahal ng tapat at buo. Alam niyo na yun, hindi na rin kasi ako napagbibigyan ni Miguel eh. Gets yun naman siguro yun, no? Kita ko ang pamumula ng kanyang muka.
Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Matanda na ako. Parang hindi naman ako babagay sa'yo. Hindi naman, Mang Tonyo. Wala akong pakialam kung matanda na kayo. Ako nga matanda kay Miguel eh. Hindi naman hadlang yun sa pag-iibigan, di ba? Age doesn't matter, ika nga. Sawa na rin ako sa mas bata sa akin. At alam nyo naman yun, palagi akong niloloko nila. Alam ko naman na gusto mo ko eh. Lagi yata kitang nahuhuli na nakatingin sa akin. Ikaw ang nagparamdam ng kasiyahan sa akin. Kung sasamahan mo ko sa kalokohang to, hindi lang ako ang magbibenepisyo. Masasaktan ko rin si Miguel at doon lamang ko mapapanatag. Hindi siya nakasagot kaagad. Tila nag-iisip pa ng malalim. Sa wakas, huminga siya at tumango sa akin. Kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, di gagawin ko. Hindi ko talaga akalaing maiisip niyo to. Dahil sa sobrang saya ko noon na napaka-oo ko siya, ay agad ako nag-celebrate. Nag-inuman kaming dalawa at doon nga may nangyari sa amin. Masasabi ko namang sobrang nag-enjoy ako noon kumpara kay Miguel. Mas dihamak na nakalalamang ang kay Mang Tonyo. Halos mapasigaw nga ako nung gabing yun. Tila ba nakalimutan ko si Miguel? Di mo naman ako in-inform, Mang Tonyo na may lahi palang afam yan. Sabay tawa ko. Ayoko naman kasing magyabang, pero ayos lang ba? Nagustuhan mo ba? Oo naman, hingal ko pang sambit. Magmula noon, Miss Kay, ay nagsimula ang aming lihim na pag-iibigan. Madalas kaming mag-usap sa gabi. Magkwentuhan tungkol sa aming mga pangarap at pinagdadaanan. Sa katunayan, kinikilig ako ng husto sa bawat simpleng kilos niya, sa bawat ngiti at sa bawat paghaplos niya. Hindi nga ako minsan makapaghintay na may mangyari ulit sa aming dalawa. Ang pagiging simple ng matanda ay siyang nagbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Sa loob ng bahay, patuloy lang ako sa pagpapanggap kay Miguel. Sa tuwing nakikita ko siya, ramdam na ramdam ko ang galit ko sa kanya. Ang dating pagmamahal na nararamdaman ko ay napalitan na ng pagkasuklam. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang ngiti sa aking mga labi sa tuwing naaalala ko ang matandang si Mang Tonyo. Dumating na ang araw na hindi ko na kinaya ang pagpapanggap. Sa isip ko ay mayroon pa rin naman akong sukdulan sa lahat ng nangyayari sa amin ni Miguel. Nang isang gabi, umuwi si Miguel na lasing. Naabutan ko siya sa sala na nakahiga at sa halip na tulungan siya upang ilipat sa aming silid, ay nalapitan ko siya at sinampal ng napakalakas. Tama na yan, Miguel. Alam ko ng lahat. Malamig kong sabi. Para bang nawala ang kalasingan niya. Kita ko ang gulat na gulat niyang ekspresyon. Ano bang sinasabi mo, babe? Alam ko na may iba kang babae. Alam ko na ginagamit mo lang ako para sa pera. Alam ko na rin na simula pa lang hindi mo na ako minahal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinong nagsabi sa'yo ng ganyan? Nagsisinungaling ang taong yun. Alam mo namang mahal kita, babe, di ba? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Wala ka nang dapat idahilan pa, Miguel. Nakita't narinig ko na ang lahat. Alam ko rin kung anong sinabi mo tungkol sa akin. Na kung hindi lang ako mayaman, hindi mo ako aasawahin. Tama ba? Magsasalita pa sana siya nang lumabas si Mang Tonyo mula sa kusina. Tila ba nagulat sa aming pag-aaway. Agad akong lumapit kay Mang Tonyo at hinawakan ang kamay nito. Hindi lang yan, Miguel. Niloko mo ko. Pinaniwalang ako lang ang babae sa buhay mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang pagmamahal ko sa iyo ngayon. Buo na ang desisyon ko. Napakunot ang kanyang noo na para bang nagtataka sa aking sinabi. Ano ba yun, babe? Bakit ba magkahawak kayo ng kamay ng matandang yan? Babe, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Natawa naman ako ng mahina. Mahal? Mahal mo lang ang pera ko, Miguel. Kaya maghiwalay na tayo. Sa katunayan nga, may pinalit na ako sa iyo eh. May boyfriend na ako. Siya ang nagpapaligaya sa akin gabi-gabi na hindi mo naman ginagawa sa akin. Tiningnan ko si Mang Tonyo at ngumiti. Si Mang Tonyo nga pala. Nagulat pa nga si Miguel noon
Natawa to at tila hindi makapaniwala. Si Mang Tonyo, ang tanda-tanda na niyan. Nagbibiro ka ba, Elena? Hindi ako nagbibiro, Miguel. At sa lahat ng nakita ko, si Mang Tonyo lang ang tunay na nagmalasakit sa akin. Ano naman kung matanda na? Mas tapat at alam ko namang hindi niya ako lolokohin kaysa sayo. Hindi na kita kailangan pa kung kaya't mag-impake ka na ngayon din. Umalis ka na. Hindi na siya nakaimik pa. Nakita ko nga ang sakit sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ako nakaramdam ng awa. Ang tanging naramdaman ko lang ay kapayapaan at kasiyahan dahil sa wakas, nakaganti rin ako sa kanya. Sa ngayon, Miss Kay, nagkahiwalay na kami ni Miguel. Nakalaya na ako sa pagiging maritir at pagpapanggap. Hindi ako sanay. Hindi ko may kakaila na may nararamdaman pa naman ako sa kanya kahit konti. Ilang taon ko rin siyang nakasama at hindi rin naman madali nakalimutan siya. Si Mang Tonyo naman ay palagi kong nakakaramay. Hindi ko nga inasahan na sa ganitong sitwasyon ay makakahanap ako ng pag-ibig sa isang taong hindi ko inaasahan. Ang lahat ng nangyari sa amin ni Miguel ay nagbigay sa akin ng matinding aral. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa edad, sa yaman o sa panlabas na anyo. Ang pag-ibig ay tungkol sa respeto, tiwala at kaligayahan. Natutunan ko na ang sarili kong kaligayahan pala ang pinakamahalaga at hindi dapat magtiis sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang pagiging martir at tanga ay hindi kailanman solusyon sa pagsasama ng mag-asawa. Ang paghihiganti rin ay hindi maganda, ngunit sa aking sitwasyon, ito ang nagtulak sa akin upang kumilos at tumayo para sa sarili ko. Doon ko na-realize na may iba pa palang taong kaya kong mahalin, hindi lang ang live-in partner ko na si Miguel. Sa ngayon, Miss Kay, kinukulit pa rin ako ni Miguel. Sinungaling daw kasi ang driver ko. Tinanggal ko na rin kasi siya sa may resort. Hindi niya rin sineseryoso ang sinabi ko na boyfriend ko si Tonyo. Hindi ito naniniwala at ginagamit ko lang daw ang matanda para hiwalayan ko siya at tigilan na niya ako. May mga video rin kami sa cellphone niya at sinasabi nitong ikakalat niya raw ito kapag hindi ko siya binalikan. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya pinapansin. Takot niya lang na pag ginawa niya yun ay sa kulungan ang magiging bagsak niya. Akala niya siguro ako pa rin ang babaeng kilala niya na takot na mawala siya. Muli, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nagmamahal, Elena.